Sweet and sour fish ang recipe ko for today. At isi-share ko sa inyo kung paano ko niluto ito. Masarap ito at kahit sa handaan na ipopwede nyo ring ihain. Medyo malaki yung nabili kong isda. Kung hindi naman kayo mahilig sa isda, pwede naman yung pork or kaya ay yung chicken. Imamarinate nyo lang yun sa salt, ground black pepper at saka konting sugar. Tapos coat nyo ng cornstarch or kaya ay ng harina. At saka nyo lang ipa-fry. Okay, balik na tayo dito sa fish. Tinimplahan ko lang ng asin at saka pamintang durog bago ko ipirito. Inislice ko nga pala muna yung laman yan para madaling maluto. Kahit anong klase namang isda ay pwede nyo rin gamitin. Pwede rin yung fish fillet. Titimplahan nyo lang din ng asin at saka paminta. Nagpainit na ako ng mantika. Medyo marami yung inilagay ko kasi nga medyo mataba yung fish. Ito naman yung mga gulay. Red and green bell pepper, sibuyas, carrot at saka yung pineapple in can. Pwede rin yung fresh. At saka inireserve ko rin yung pineapple juice. Gagawin ko lang flower shape yung aking carrot. Bali, uukitan ko lang ng kapiraso yan para pag hiniwa ko ay magmukhang flower siya. Mag-iingat lang kayo sa paggamit ng kutsilyo baka kasi mahiwa yung kamay nyo. So, para sigurado na hindi mahihiwa, ipatong na lang natin dito sa sangkalan at saka natin ukitan. Tapos yung mga sobra naman na yan na haba ay itatabi ko, lalagay ko sa sopas or kaya ay sa pansit. Ayan, pagkatapos ay islice na natin ng maninipis lang. Tingnan mo, mukhang flower na. Pwede namang bilog-bilog lang kung ayaw nyo ng trouble na mag-shape pa kayo ng flower. Pwede rin yung julienne cut. Nasa sa inyo na kung saan kayo komportable. Dito naman sa sibuyas ay kalahati lang yung gagamitin ko. Hindi naman kasi kailangan na talagang lasang-lasa yung sibuyas. Okay, bali tutuklapin ko yung bawat layer dahil ikakat ko to ng square. Okay, sa ginagawa kong pag-slice, nasa sa inyo kung ano yung gusto nyo. Kung ano yung madali para sa inyo. Yun sa akin kasi, kaya ganyan yung ginagawa ko ay para maganda naman yung presentation. At pagkatapos nyan, itatabi ko muna at gagawin ko yung sauce. Ito yung pineapple juice doon sa pineapple in can. Mag-a-add lang ako ng konting tubig. Dapat kasi ay marami din yung sauce. Nag-add din ako ng 1 kalahating kutsarang ketchup, 4 na kutsarang suka, 1 kalahating kutsarang soy sauce, then 1 kalahating kutsarang asukal, then asin. Tsaka lang natin haluin hanggang matunaw yung sugar at tsaka yung salt. Okay, at dahil sa sobrang haba ng aking isda, hindi kasya sa kawali, kaya yung side naman ng buntot yung ipiprito ko. Then pagka golden brown na, yung gusto ko kasi medyo tusta, yung ganyan tsaka natin bilingin para yung kabila naman yung maluto. Dahil gusto ko ay golden brown din yung tiyan, ay ipiprito ko rin yung side na yun. Okay, pagkaluto ng isda, hahanguin ko muna at babawasan ko yung mantika. Same din ng kawali, nag-iwan lang ako ng konting mantika. Ay ipa-fry ko muna yung carrots kasi ito yung medyo matagal maluto. Then isusunod ko na itong sibuyas. Then yung pineapple tidbits. Sautay ko lang sandali yan. Then ibubuhos ko na yung sauce na ginawa ko kanina. Mag-a-add din ako ng 1 teaspoon tomato paste. Tutunawin ko lang yung tomato paste at tsaka ko to isi-simmer ng mga 1 minute. Pagkatapos niyan ay maglalagay lang ako ng cornstarch na mayroong konting tubig para lumapot yung aking sauce. At para naman mas sumarap yung sauce ay pakukulaan ko yung isda dito. Pakukulaan ko lang to ng mga 2 minutes each side. Pagkatapos ng 2 minutes ay yung kabila namang side. Ayan yung gusto ko Dahil nga golden brown siya, medyo tosta. So kahit na napakulaan na siya ay maganda pa rin yung kulay. Okay, hanguin ko muna yung isda. Ilalagay ko na dito sa aking serving plate. Then, i-add ko na yung red and green bell pepper. Pakukulaan ko lang to mga 30 seconds lang dahil gusto ko yung medyo malutong pa yung bell pepper. Okay, pagkatapos nyan ay isalin na natin dito sa serving plate. I-pour natin dito sa ibabaw ng isda. Kung napapansin nyo ay ang dami ng gulay nyan. Kasi hindi na ako magluluto ng side dish. Kaya dinamihan ko na yung gulay dyan. Kung magluluto naman kayo nyan ay pwede nyo bawasan yung gulay. Pwedeng half lang yan or 1/3 ng gulay ay okay na. Ayan, dahil medyo maliit yung aking lalagyan kaya nagmukhang punong-puno na talaga siya. Pero okay lang yan. Yan, ang sarap sa mainit na kanin, yung bagong saing. Okay, enjoy and thank you for watching.